bigyan lang po natin ng reaksyon tong sinabi ni Jason Sa dito sa post niya patungkol sa suspension po ng MTRCB sa dalawang show ng SMNI. Gusto ko pong bigyan ng reaksyon nang marinig yung ating opinion at insights, no? Dahil kung hindi po natin bibigyan ng reaksyon ng mga ganitong post, maaaring yung narrative po nila ang mas paniwalaan ng mga tao. So, reaction video lamang naman po ito patungkol sa sinabi ni Jason Sa. Eto na po. Ang sabi niya, time to save face. MTRCB should now save its face and lift its suspension order versus President Duterte's gikan sa masa para sa masa. Aired on SMNI, which was predicated on the case filed by Representative Castro and subsequently dismissed by the QC prosecutor for obvious reasons. MTRCB should likewise recall its suspension order against Laban Kasama ang Bayan, also aired on SMNI, before the Supreme Court reiterates its ruling on prior restraint and abuse of the free speech, freedom of the press, and the Soto Principle. An order obviously issued to please the House leadership. Okay, karapatan naman po ni Jason sana sabihin niya kung anong gusto niya sabihin, yung opinion niya patungkol sa mga ganitong issue, no? Pero ito lang po yung masasabi ko dyan. Kasi parang sa pagkakaintindi ko, yung hugot niya dyan is dapat nang tanggalin ng MTRCB ang suspension nito sa dalawang show ng SMNI dahil na-dismiss na yung kaso ni Representative Franz Castro laban kay PRRD. So, ito lang naman po yung gusto kong sabihin. Una sa lahat, ayokong isipin na nagkakaganyan si Jason Sa or ganyan yung pagtatanggol niya sa SMNI dahil siya po ay consultant ng SMNI at siya rin naman mismo ang umamin na kumikita po siya ng 1 million per month, no? Ayokong isipin niya, no? Pero, setting that aside, para sa akin, parang nakalimutan na ni Jason Sa na galing din siya sa telebisyon na siya po ay nagtrabaho bilang television anchor or news anchor, no? At lumalabas siya sa TV, no? Noong mga panahong sikat pa siya, kasama nga niya si Mel Chanco. So, may natatandaan ka ba, Jason Sa, na yung mga sinabi mong salita na binitawan mo sa television ay kahawig ng mga binitawang salita ng mga taong nasuspend ang kanilang show sa SMNI, di ba? Para pasimplihan, ang rules po ng korte ay hindi kagaya ng rules ng MTRCB. Hindi porket sinabi ng korte na walang criminal case or walang kaso, hindi ibig sabihin nito pwede nang sabihin ng sabihin at mapanood ng mga bata o ng mga tao sa national TV or marinig ng mga tao ng mga bata ang mga salitang binibitawan sa national TV. So, maaring sinasabi ng korte na walang criminal case or walang kaso, kung anumang kaso yon, pero hindi ibig sabihin nun, pwede mo nang sabihin ang lahat ng bagay na pwede mong sabihin sa national TV dahil may mga bata pong nanonood at maraming tao ang nanonood. Kaya nga merong age restriction po sa television at saka sa pelikula, no? And I'm sure alam niya ni Jason Sa. Sa akin palagay ay nasabi lang niya ni Jason Sa dahil kumakampi siya sa SMNI. Dahil siya na mismo ang nagsabi, consultant siya ng SMNI, no? At ang sahod po niya ay ayan, 1 million per month. Kasi if we're going to come to think of it, no, pwede kang magmura sa television, sa pelikula, pwede kang magsabi ng mga bagay-bagay dyan. Pero hindi ka kakasuhan ng korte. Pero hindi po yung pinapayagan ng rules ng MTRCB. So sa madaling salita, ang rules ng MTRCB at saka ng korte ay magkaiba. So yung sinasabi ni Jason Sa na dapat mag-save face ang MTRCB dahil nga sa akin pong pagkakaintindi ay dinismiss na yung kaso ni Franz Castro, para sa akin ay wala sa katwiran yon. Dahil again, magkaiba po ang rules ng korte at ng MTRCB. So yun lang naman po yung aking mabilis na reaction dyan. Kayo po mga kababayan, ano po masasabi nyo? Sumasang-ayon po ba kayo sa sinabi ni Jason Sa? Ilagay nyo lang po sa comment section below. At huwag nyo kalimutang i-like ang ating video. Magkita-kita tayo sa susunod kong video. Salamat po.